Maria Venus Ra. Nanguna sa pagbibigay karangalan sa ating bansa si Binibining Pilipinas Universe, Maria Venus Ra. Marami ang humanga sa determinasyon ni Venus na makamit ang corona. Ipinagtanggol ngayon ni Maria Venus Ra ang sarili kaugnay sa pagkakatanggal ng... Binawi noon ang kanyang titulo dahil naman sa hindi tugmang detalye sa kanyang mga ibinigay na dokumento. I think this is the biggest na pagsubok na dumating sa amin. Kasi hindi lang ako yung involved, buong pamilya ko. Yung tingin ng tao sa amin, at yun ang mas mahirap, yun ang pinakamahirap. Yung i-condemn ka na hindi mo naman kasalanan. Pero nang mapatunayan niyang isa talaga siyang Pilipina, sa isip, sa salita at sa gawa, tuloy-tuloy na ang kanyang pag-arriba. Hanggang sa mismong Miss Universe, hindi siya nagpatalo. Umani man ang batikos ang kanyang major na sagot sa question and answer o Q&A, winner pa rin siyang umuwi bilang Miss Universe ng mga kababayang uhaw sa respeto at karangalan. Kahit mga banyaga, napapanganga. Sa galing ba naman ang biriterang si Charis Pempenko, pati ang TV host na si Oprah Winfrey at ang Hollywood composer na si David Foster, napahanga niya. Ibang klase talaga. I mean, sa ibang lahi po, hindi ko po alam kung magustuhan nila ako, pero natutuwa ako sa pinapakita nila. Parang yung the way na itrato po nila ako, parang sobrang welcome ako, na parang sobrang special nila ako i-treat na, oh, she's Filipino. Oh my gosh, she's so talented. Parang sinasabi ko na madaming talented sa Philippines. Talagang parang hindi ko po talaga akalain na mararating ko po. Si Charis lang ang tanging Asyano na napabilang sa prestiyosong Billboard Top 10. Ikaw na. I totally speak English. Pati Hollywood narating na niya. You're a foreign exchange student named Sunshine Corazon because you're from the Philippines where it's sunny every day. Except for Siya ang gumanap sa papel na Sunshine Corazon sa sikat na TV musical na Glee. Sa larangan ng palakasan, nagpakitang gilas naman ang Team Smart Gilas sa basketball. We'll keep working hard and even harder because this could be the last year of this program, and so we want it to be a successful one. Ang lakas daw ng koponan nasa fans, kaya sana wala raw atrasan ng suporta sa kanila. Magandang balita din ang dinalang balita ng Philippine National Football Team o ASCALs matapos makapasok sa semi-finals ng 2010 AFF Suzuki Cup. We learned that we're a disciplined team. We know that if we have to stay together to really compete at this sort of level, and it's a part of everyone really staying as a team and a tight unit, that we're able to get as far as we have this time. Sa kabila ng kakulangan sa pondo at suporta sa football, isang malaking tagumpay na may tuturing ang ikinakitang galing ng Team ASCALs nang mapataob nila ang defending champion na Vietnam bago makatungtong sa semifinals. We exceeded all expectations. We weren't expected to do as well as we did, and I think what we've learned is the fact that it doesn't matter who we're up against. If we show enough spirit and enough passion, we'll give anyone a very tough game. Maganda itong simula para sa mga manlalaro ng football. Support financially until Mr. Palami, of course, has been nice enough to give. But before, we've had no financial support, nothing, no facilities, nothing, and we've been able to do this. So imagine if money was invested in football, how far we could really go. Kasama rin na nagwagayway sa batawat ng Pilipinas ang University of Santo Tomaso USD Choir. Sila lang ang katangi-tanging grupo na nakasungkit ng prestiyosong titulo Choir of the World. Hindi lang isa, kundi 2 beses pa. Wherever we go, dala-dala namin yung flag ng Pilipinas, dala-dala namin yung image ng Pilipino, at kailangan may project namin ito mabuti, hindi lamang sa musika, kundi pati sa pagiging Pilipino in terms of behavior, pakikitungo mo sa tao, most especially sa pag-project ng Pilipinas bilang isang magandang destinasyon. As I place it on your hand and receive it, you acknowledge that you are no longer your own, but mine.